Hello everyone. Isang magandang hapon dito sa Amerika, umaga or gabi sa ibang bansa. So, first time kong gagawin ito, almost isang buwan ko pinag-aralan at pinagdasal sa Panginoon na dapat gagawin ko to kasi hindi maganda na manahimik na lang, na hindi ko hayaan na yung paninira ng mga batcher, kung ano mga bagay na hindi maganda na pinagsasabi. So, I think, sa mahabang panahon na aking muni-muni o sa aking pinag-isipan, pinagdasal, at saka, of course, I ask the guidance of the Holy Spirit, by the God, na dapat isiwalat ko yung katotohanan, na huwag po ako matakot, kasi alam ko na lahat ng bagay na dapat at totoo, wag nating itago at wag tayong matakot. Kasi ako naman, hindi naman ako affected sa mga bagay na kung anong pinagsasabi sa akin na hindi totoo. Kasi God is watching me. God know what is real and totoo. At saka, hindi ko gamitin yung kapangyarihan ko, yung posisyon ko, yung bagay na hindi para sa mabuti. Gagawin kong bagay na to para sa kabutihan, para sa katotohanan, at saka maliwanagan ang lahat na mismo galing sa akin. You know, since February, mulang February hanggang October, nag-support lang ako sa isang tao na akala ko ito yung nakarapat-dapat. And sa mga panahon na yon, kami ng kaibigan ko, yung parang kinoconsider kong best friend, kami ni Cecilia Bishop, na pag-isay pa namin tumulong sa isang beneficiary kasi akala namin kailangan niyang tulong, so we to do it, you know. So, sa mga panahon na yon, kami yung nagtulong, tapos dumating yung point na tinanggal kami sa isang grupo. Tinanggal kami dahil nagpadala kami ng diretso ng pera sa isang beneficiary. Yun ang pinakatotoo. At nandito po lahat, yung ledger ko, kung magkano pinadala kong pera. Nandito po yung lahat sa account ko po. Ilang pages po to, confirmation. Lahat na pinadala kong pera. Nagsimula po ako nagpadala ng pera ng month of March. Nandito din po sa cellphone ko. Kasi ayaw ko po yung palagi akong sinasabihan na budol-budol po ako at sinasabihan ako na wala akong ambag. God is watching right now. Alam ko na nanonood ang Panginoon at ang nasa listahan ko lang yung galing sa sarili kong bangko na pera na pinadala sa isang tao. At nandito din sa ledger na to nakalagay na umabot ako ng 367,314 ang pera na padala ko. Kami ng asawa ko mulang March 3 hanggang lahat na padala ko is September 1st. At kung makita yung ledger, ang unang pinadala ko is March 3. Nandito din, buksan ko para makikita nyo. Ito yung unang pinadala ko. Ito siya is $100. So may binayaran ako. So 5,337. Ito siya, yung una kong pinadala. Na itong binayad ng loan, binayad ng kuryente ng pamilya nila. Next, nagpadala ako March 4. Sunod-sunod ako nagpadala. Okay, that March 3. Ito naman March 4. Yung pinadala ko is another 5,000 pesos. So, ang lahat sa listahan ko ito, na wala, kami pa lang ni Bishop nagpapadala ng pera. So, nung month of March, 1, 2, 3, 4, 5, 5 beses po ako nagpadala. Umabot ng 16,987. Kasi tinawagan po ako na yung tatay yata na aksidente o whatever, na injured, kaya nagpadala po ako ng pera. Galing sa akin. Tinawagan ako na yung may injury, kailangan ng tulong. So, nagpadala po ako ng pera. Hindi to parinig, totoo to. God is watching, I'm willing to die right now kung hindi ako nagsasabi ng totoo. I want to open myself for the real. I want to be true to sa mga tatao nag-ano sa akin. Kasi hindi madali magpadala ka ng umabot ng 367,314. Ito yung at saka lahat nandito po yon sa phone ko. Mabuti hindi ko po in-erase kasi in-erase ko po yung bank account ko kasi ayaw ko malaman ng asawa ko lahat na pinadala kong pera. So, the month of March, ang pinadala ko pong pera, kasi 2 taong pinapadalan ko. Yung isa, para sa isang kalingap, alam mo yon, ako narinig mo, alam mo yon, pinadala ko sa iyo para i-vlog ang tao na to.
So, yung month of March, ang una kong pinadala, bakit ko sinasabi to? Dapat hindi ko sabihin to. Dahil sinasabihan pa ako, wala akong konti lang ang bag ko. Kaya sasabihin ko to. At dinadya ko sa Facebook kasi hindi alam ng pamilya ko. Wala na akong pakialam kung malalaman na ng pamilya ko. At least sinabi ko yung katotohanan. You know, kasi instead na ipagaling ko yung kuya ko na may bedridden, pinadala ko pa sa inyo. Kasi ganun ako. You know, mas inuna ko yung iba kaysa yung sa family ko. You know, kaya doon ang biggest regrets ko. So, nung March of March, umabot ang pinadala ko ng 43,187. Kasi yun ang pinaghandaan po natin. Hindi ko po alam kung included dito yung washing machine na pinadala ko. Pero wala akong natanggap na resibo kung ano mang ginastos nyo. Pero itong pinadala ko. Sa isang kalingap na pinadala ko ng month of March, umabot ng 22,000. That my cash money galing sa bank ko. Kasi mismo yung banko nag-ano sa akin ng mga itong confirmation ng mga lahat ng resibo ko. Ito. Galing to. Kasi yun ang sinabi po sa akin ng lawyer ko. Kailangan may mga ebidensya ako lahat ng pinadala ko. Kasi ayaw ko yung gumagawa tayo ng kwento na walang katotohanan. I want to tell the truth. Hindi po ako natakot dahil karapatan ko bilang isang babae, isang ina. Meron din akong anak may special need. You know, bilang ina, alam ng Diyos. At saka itong month of March, ang pinadala ko diretso sa isang tao na yan is 16,967. Nandito po lahat ng mga lista. Ito po, kung makita nyo, padala ko lang yun sa isang tao yun. All the way there. All the way. All the way po. Confirmation yan sa bank account ko po. Hindi ko hiniram yung pera. Sariling kong pera po to. I know my pamangkin is watching right now. Kasi po, hindi ko pinagmayabang kahit paano po nakabili po kami ng mga bahay sa Pilipinas. Sa sariling sikap ko, hindi po ako nangutang sa bangko para credit card, hindi po. Pinaghirapan ko, kaya doon ako na-realize ko why I'm doing this. You know, kaya sabi ko, Lord, kailangan ko i-open up. At saka nag-control ako sa mga pare, sa mga kaibigan ko. Sabi nila, kung matapang akong tao, panindigan ko yung katotohanan in the right way. Kahit siraan niyo ko, sabi niyo kung budol-budol, or nagmayabang, hindi po, totoo po to. At saka yung first souvenir para sa first monthsary, nandito din po yung ginastos ko. Umabot to ng, galing pa to ng Bacolod, 4,200. May resibo pa ako nito. Kasi mismo yung nagpadala sa akin ng resibo. Everything what I say, I have a resibo. Okay? The next one, in the month of April. You know, the month of April, nagpadala kami kasi ito na yung celebration. Ang first monthsary yata yung March. So yung mga iba na sinasabing secretary, wala sa libro nyo ang anong meron ako kasi personal kong pinadala to. Hindi it na a group contribution. Sa totoo lang, masakit para sa mga pamilya ko, sa asawa ko, sa mga kapatid kong ginawa ko to kasi never ko ginawa to sa buhay ko. Pero ginawa ko to dahil naawa ko sa isang tao kasi akala ko itong tao mabago yung buhay nila kung may nagawa akong kabutihan. Alam ko marami na ako napaaral, marami na ako napag-graduate, but this is the first time I'm doing this. Kung imagine kung ganun yon, tapos in the month, ito pa, ang dami to sa resibo ko. Tapos the month of April, di ba, umabot ang pinadala ko ng 65,000. Nandito po. At saka nandito din po sa, sa phone ko, yung mga resibo po, nandito lahat. Kaya dito po, hindi po magsinungaling yung confirmation po ng bank na pinadala sa akin lahat kasi kailangan ko ng receipt, everything. Kasi dinilit ko po yung apps na pinapadalhan ko. Dinilit ko kasi ayaw ko makita ng asawa ko. But ngayon po, mas piliin ko yung pamilya ko kaysa sa mga ganitong tao na hindi makatulong sa akin. Kaya nandito po lahat ng mga resibo ng mga pinadala ko po. All the way from March 3. At saka, yun po yun. Month of May. Ito po na kasi malaki ito eh. Month of May kasi is celebration. Kasi itong tao to nagsabi sa akin na hindi na-experience yung debut. Hindi na-experience ganito. Gusto ko ma-experience siya. Gusto namin ni Bit Bishop ma-experience. Bit Bishop spending more than 100,000. More. Alam ko. At ako, nung time na yun, nag-spend ako almost lahat. 147,574. Hindi magsinungaling yung ledger ko at saka yung bank account ko po. Kasi ako po yung unang nag-reserve ng ni-reserve ko yung location. Kaya God is watching, God is telling the truth. Kaya kung kayo naninira sa akin, hindi isipin nyo na lalo yung mga narinig kong ma-reactor na wala akong ambag. Po, hindi pa ako nag-ambag talaga ng September, October, November. Natauhan po ako. But ako magbibigay sa tao ng pera
na may tirahan naman, may makakain naman, marami na ngailangan, hindi makapag-aral. Halos hindi makakain, they deserve that help. At saka, nagdasal ako kasi ang daming kong na-realize na Lord, why I doing this for one person para sumikat. Pati billboard. Kami ni Bet Bisha ang gumastos noon. At saka, yung pamangkin ko nandyan, alam niya yon kasi siya yung gumawa ng layout. Ako yung nag-design ng anong gusto ko mangyari, siyang tumulong sa layout. Kaming gumawa yon. Alam mo yung pati yung pagmarathon naman, nagre-rent po kami ng computer sa Pangasinan. Kaya I want to show this. Kasi para makita ng mga tao na sabi na wala akong ambag, wala akong naitulong. Ganito ba yon? Umabot ako ng 367K para gastusan lang yung isang tao? Of course, it's not easy. Samantala, yung mga tao sa Pilipinas, kahit 1,000, 5,000, hindi nila makita. Yung $100 na sinasabi nyo, wala sa listahan. Alam nyo kung bakit? Ang nasa listahan ko lang ang dumaan sa bank account. Galing sa bank account, saving account ko po. You know, kaya yun na ang kinuha ko. Ang kwento ng $100, gusto ko ipaalam sa inyo ang totoong kwento. Umuwi ng Pilipinas yung asawa ko. Sa totoo lang, ayaw niya pumunta ng Naga. Kaya lang may usapan kami ni Kuya Brooks na pupunta yung asawa ko dahil tumulong kami noon sa a little amount lang na para sa paggawa ng bahay. Gusto niya na makita yung asawa ko pag-uwi. So pumayag ako. So binigyan ako ng asawa ko ng cash money na pesos para remember sa birthday ko na 50,000 pesos yon. So tinago ko yon. So dahil uwi ang asawa ko, pumunta ng lugar na yan, yung isa kong friend na taga Canada, na part ng group namin, Team USA in Canada, nagpadala siya ng bag. Dahil meron siyang bag na pinadala, nilagyan ko ng mga souvenirs from Las Vegas or sa ibang lugar na puntahan ko kasi mahilig talaga ako mag-travel ever since. I travel for 20 states dito sa Amerika for my hard-earned money, not credit card. I want to make sure kasi ibang lumalabas na kwento. Okay? Lahat to, hindi po to inutang, hindi ko po credit card to, sarili ko pong pirang pinagharapan to. You know, pating pera ko niipon ko sa tax ko, nandito pa yun, nagastos ko yun. You know, pati emergency fund ko. So dahil nagpadala po yung friend namin galing ng Canada ng bag. So dahil binigyan ako ng 50,000 pesos ng asawa ko para lucky money, nilagay ko yung 5,000 pesos. Tinawagan ko yung tao na to na beneficiary. Sabi ko, lagyan ko ng 5,000 pesos para may remembrance. Ang sinagot niya, kailangan niya, mas gusto niya yung $100. Kaya yun ang dahilan, binigay ko yung $100. Pero wala sa listahan ko kasi hindi galing sa hindi galing sa bank account ko na transaction. Kasi yun ang sabi ng lawyer ko, any transaction na direct yung may evidence, yung pakita. Yung $100, dinala ng asawa ko, binigay sa kanya. Tapos naging issue na hiniram ko, hindi ko po hiniram yun. Pera ko yung $100 kasi nagpalitan kami ng anak ko ng pera. Kasi ng oras na yon, gabi na yon, gusto ko, nutusan ko yung anak ko pumunta sa bangko, i-withdraw ang pera ko sa ATM. But it's over 8 or 9 in the evening. Ayaw ng anak ko, umalit ako ng gabi. Sabi niya, Mom, don't worry, meron akong buong $100, ito na lang, magpalitan tayo. So, binigay ko ng 2020 ko na dollar sa anak ko, kinakong $100, nilagay ko sa envelope na yon. Pero ang totoong kwento doon, hindi ko alam po paano nalaman. One day, nakausap ko po yung isang founder doon sa Philippines na tinanong ako kung nagpadala ako ng $100 nung umuwi yung asawa ko. Ang sinagot ko, bakit nyo alam? Ang sabi niya sa akin, kasi sinabi daw sa group chat nila, sa admin, dahil nagbigay daw ako ng $100 nung umuwi yung asawa ko, dapat magbigay din siya ng $100. Yon ang totoong kwento. Kaya, pero hindi ko nga in-include dito sa 367,000 kasi hindi dumaan sa bank account ko. You know? Kaya, yun ang talagang kwento. Tapos, nung May, pinadalahan ko pa kayo ng allowance yun habang nasa hotel kayo. Binayaran ko yung hotel nyo doon ng 9,774. Galing sa bank account ko yung hotel kung saan kayo nagstay. Tapos, pinadalahan ko pa ng pera yung kapatid mo, witness yung pamangkin ko, 5,000 para makapunta doon sa lugar nyo. After that, na-stranded, pinadalahan ko pa na ulit ng pera para makastay sa hotel. Tapos pinadala ko pa yung isang pera, si Kalingap Dad ang witness, kasi sa kanya ko pinadaan yung pera, kasi GCash, wala akong GCash. Kaya almost 14,000-15,000 para maka-attend lang. Ganun talaga ako ka-generous pag alam kong kailangan ng tulong yung tao. Imagine the month of May, 2 taong pinadalahan ko, ikaw at saka yung isang sa Kalingap na umabot ng 147,574. The month of June,
Ito na yung month of June na pinadala ko yung pera, pamasahe na makatravel ka para makita mo yung pamilya mo doon sa graduation ng pamilya nyo. Na actually nagsinungaling ako dito sa mga kapatid ko. Kaya itong dahilan kung bakit hindi kami nagkasundo ng mga kapatid ko kasi tinakpan ko ang lahat. But right now, I apologize sa mga kapatid ko, ni Black ko pa sila. Pero ako nagbayad ng hotel mo. 9,253. Witness. At saka yung nag-extend ka to another 6,000. Tapos pinadala ko pa yung another 10,000 sa kapatid ko para i-tour ka sa pagkain lahat. Alam nila, they're watching right now. So, kaya ng month of June, I spent almost 64,553. Hindi pa ito included yung pera na pinadala ko na galing, hindi sa akin, galing sa Team USA, na isa kong client. Isang client ko nagbigay ng 40,000 sa iyo para gawa ng babuyan kasi kinausap ko ang client ko. You know, ganun ako, ginawa ko ng way. Bira mo nga sa pinasalamatan, ang ginawa mo nag-message ka at siniraan ako sa client ko. At sinabi ng client ko, hindi siya basta-basta maniwala kasi kilala niya ako. Kilala niya ako na matulungin, generous, emergency malapitan ng mga tao. God is watching. Ang daming tao, kahit sa grupo natin ng international, ilan sila mga OFW, lumapit sa akin humiram ng pera. Pinahiram ko, binigyan ko pa ng pera. They're watching. One of them 16,000 pesos, one of them 12,000. Yung 12,000 binigay na lang namin ng asawa ko kasi naawa kami. Alam mo yun kasi sa iyo dumaan ang pera. Kaya ni-message ka ng asawa ko na once bumayad yung 16,000, huwag ibigay sa iyo kasi naawa yung asawa ko sa akin. Meron akong sakit sa kidney. Diba? Kinausap kita, sinabi ko pa sa iyo na being a leader, kailangan magkaisa. Huwag mag-away, mga reactor, mga founder magkaisa. Pero hindi ka nakinig. Ang daming mga red flag na hindi ka nakinig. Mas pinili mo mag-rent ka ng apartment. Tapos sabi ko, wag mo gawin yun kasi kawawa yung pamilya mo. Marami kang gustong gawin, pero ako kasi, as a mother, ayaw ko i-tolerate yung mga bagay na hindi dapat. At hindi ako matakot kasi meron akong mga resibo. Meron akong resibo na mismo galing sa bangko ko kung magkano kasi inirate ko nga yung app ko kasi ayaw ko makita ng asawa ko. Pero when I realize, tama pala yung asawa, tama mga kapatid ko. Tapos na habang nasa Bacolod ka, nag-extend ka kasi gusto mo samahan yung nakaalam, ayaw ko nang sabihin kung ano yon. Basta nag-extend ka, nag-stay ka, I spend more money there. Hindi ko sinabi tungkol sa pera, sinabi ko yung dapat alamin mo na nagsakripisyo yung mga tao sa iyo sa pagpupuyat namin, magbabayad kami ng computer para mag-million views na hindi naman nangyari. Ang dami kami, nila ako, nag-ambag doon. Isa na ako doon, you know, kasi ako nag-lead, you know. At saka nung July, di ba, nung June, nagpadala pa kami ng almost 64,553. Ito na yung time na pati si Kuya Brock pinadalahan namin ng pera, na pinadala yung money bouquet, galing sa akin yon, you know. At tapos ito pa yung July na last na yata na billboard. You know, sa mga tao hindi nakaalam, kami ni Bit Bishop po yung nagbayad ng billboard. Kaya wag niyo akong siraan na nagpapasosyal ako, nagpapasikat ako. Hindi po ako nagpapasikat, hindi po ako nagpapasosyal. Alam na pamilya ko. Kaya kung alam niyo kung bakit ako binibilhan ng bag ng asawa ko, kasi alam niya, hindi ako gagastos ng ganyan. You know, bit-bit ko pa yung bag na binili ng asawa ko. Kasi alam niya, napiliin ko pa yung hindi branded. Kasi alam niya na mas gusto ko itulong sa ibang tao. Ganun ako. Kahit yung family ko maka-witness yun. God is watching and I'm not lying. And ang sabi nila na hindi ka humingi, nung nakatikit ang tatay mo, sino bang nilapitan nyo? Sino bang unang nagpadala ng pera? Diba? Ako? Yung kaibigan mo, nasa hospital, sino bang tinawagan mo na kailangan mo? Ako, di ba? Saksi si J. Brad. Nung pumunta ka ng diet, wala kang alawan. Sino ba nagbibigay sa iyo ng alawan? Pumatay pagpunta ng diet. Nung kailangan mo ng pera ng alawan kasi naubusan ka ng pera, pupunta ka kuha ng passport, sino bang nilapitan mo? Di ba ako? Nawala yung gamit mo na iwan sa nangyari sa pumunta ka ng Iloilo. Sino ba nagbigay ng pera pambili ng damit mo? Di ba ako?
marami akong tinulong, hindi ko sinumbat o sinabi. Sinasabi ko ngayon to kasi gusto ko lang ilabas ang katotohanan sa mga taong naninira sa akin na wala akong ambag, lalo naman sa mga ibang reactor kasi maliit lang binibigay ko kasi yung mga ibang pound yung malaki. I don't care kung malaking binigay nyo. Basta ako, ang binigay ko, umabot lang ng 367,000, pinaghirapan ko, hindi ko inutang yon kasi pera ko tong inipon. Pera ko to, kahit yung asawa ko hindi niya alam lahat to. Pero kahit dahil kailangan ko tumayo sa katotohanan, ayaw ko mawala sa mundo na ito na hindi ko sabihin ang katotohanan. Tahimik ako sa loob ng almost 1 month. Wala akong ni-post negativity about you guys, wala akong sinabi about kung kanino man. But it's a time to tell the truth. Kasi the truth will prevail kung anong katotohanan. At saka alam ng Diyos, alam mo nasira yung relationship namin ng mga kapatid ko dahil sa inyo. Kung alam niyo yon na may mga bagay kang ginawa na pinipilit mo pati pamangkin ko sumama sa iyo. But God knows, mabuti na lang napaisip ako. Nung pumunta yung asawa ko sa Naga, pumunta sa lugar, ang sinabi mo gusto mo ang pamangkin ko sumama dyan. Hindi po kami pumaya na mag-asawa. Kasi ayaw namin madamay yung pamilya namin sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Pinipilit mo yung pamangkin ko na gawin mo videographer, editor, whatever. Hindi kami pumaya mag-asawa. Tapos sinabi mo pa sa akin na wag na ako pumunta doon sa isang community. Pero nagsabi ko may panindigan ako. Pag sinabi ko sa isang tao, puntahan ko yung lugar na yon, I'm as a person, ganitong personality ko. Gagawin ko yon kahit gabi na, kahit ano pa. Ganun ang pagkatao ko. Hindi pa ako nagsisinungaling, tanindigan ko ang karapatan. At saka marami pa nagsabi sa inyo, fake ako. Kung fake ako, dapat hindi nyo ako makikita sa social media, di ba? Dapat hindi ako magpakita sa Facebook. Nagpapakita po ako dahil totoo po akong tao. Mapiliin ako, siraan ako ng tao, sa harap ng tao, pero sa tunay na buhay, mabait ako at may tunay na puso. Hindi ko gagamitin ang social media para maninira lang. Ginamit ko para sa katotohanan. At ako yun ang iniisip ko palagi. Naawa ako, maraming kabataan naghihirap. Bakit natin hindi sila yung tulungan natin? Maraming hindi na nag-aral, walang makakain. At nung kahapon ba yun, may napanood ako, isang scouter na hindi mo nga pinapansin, tinalikuran mo. You know, isipin natin, hindi natin mararating yung mga bagay kung anong meron tayo, kung hindi sa mga tao sa paligid natin. Huwag tayong maging mataas, matuto tayong magpakumbaba. You know, alam mo kung bakit galit yung asawa ko? Alam mo yung kung ano. Dahil nang dumating yung asawa ko doon sa lugar nyo, nagsinungaling ka na sinabi mo hindi tayo nag-uusap, kahit ako yung kausap mo. At tinawagan mo ako ng gabi na yon na sinabihan mo gusto mo mag-extend ng hotel. Naggalit yung asawa ko. Bakit mo tawagan ako na nandoon siya? Para in respect. Kaya doon, ang daming nangyari. Ang dami talaga. So guys, hindi ko gagawin to para magpasikat. No, hindi ko kailangan yon. Gagawin ko to para sa katotohanan. Kasi alam ko na darating ang araw, maging ang kwento natin to. I want to give a lesson na ang daming OFW, kung isipin ko, lumalapit sa akin, humingi ng tulong, hindi ko sila tinutulungan. Kasi mas ni priority kita, umabot ako ng 367,000 para na sa lahat na kind of monthly, whatever, monthly celebration. Ginawa ko yun para matulungan ka. Ang dami ko pang plano na namin noon ni Beth Bishop na gawin. Pero hindi ka nakinig. Mas gusto mo inisip yung sarili mo. Tapos pati yung mga magulang nyo magme-message sa akin, i-blame ako na sinasabi nyo sa akin na tungkol sa pera. Tanungin natin, sino ba nang nagbigay ng pera? Sino bang tumanggap ng pera? Diba kayo? Ako nagbigay ako dahil lumapit kayo sa akin. Diba nung tinanggal kami doon, nag-create ng group, ako, si Beth Bishop, si Kalingap Dan, ikaw, anong sinabi mo? Thank you, Mommy, dahil ikaw yung unang taong tumulong sa akin, unang nag-sponsor sa akin, pangbayad ng kuryente, ng loan, ganun-ganan, kung ano pa. Simple lang sinagot ko doon. Alam mo yon, di ba? Na-appreciate ka namin nung panahon na yon. But the more stay longer na realize ko, nagkamali pala. Ang daming mas deserving na tulungan. Doon na ako napag-isip. Lalo na makita ko yung mga kamag-anak ko, mga kapamilya, mga tao sa paligid ko na naging bulag ako sa katotohanan. Ngayon, I open my eyes in reality. And then, when I went to the church, unang tanong ng Panginoon sa akin, nung nagutom ba ako, binigyan mo ako ng pagkain. Ibig sabihin, maraming nagugutom. Nung wala akong damit, binigyan mo ba ako ng damit? Ibig sabihin, maraming mga tao halos wala na nasusuot. Nung wala akong tinirahan, tinulungan mo ba ako? So, those questions came to my mind. You know,
dumating sa point na sabi ko, oo nga, tama ang Panginoon. Maraming nangangailangan. Maraming tao na mas kailangan ng suporta, lalo na yung mga kabataan. Na for the 4 or 5 years na ginagawa namin tumutulog every single year, na hindi namin hinayaan yung mga kabataan ng part ng Woman of Hope Foundation ko. Wala akong YouTube channel noon. Witness yung mga kapatid ko kung ano at sino ako. Kaya guys, huwag niyo akong sinungalingan kasi nandito lahat ng listahan ng pinadala ko. Itong lista na to wala doon sa secretary na sinasabi nyo kasi dumating na lang siya during the time of 2nd month na. Kasi kami, Bishop, simula ng day 1, February nandoon na kami. At saka nandito rin yung lahat. You know, hindi magsinungaling. Kasi sa hotel pa lang nagastos ko sa iyo, umabot ng 29,000. 4 na hotel yun. Diba? 3 o 4. Nandito lahat ang lista. Hindi magsinungaling. Siguro pasalamat ako kay Lord na nagkaroon ako ng master degree in business administration. Dahil marunong po ako mag-accounting. Alam ko what is account payable, account receivable. Wala akong natanggap pabalik galing sa inyo. Umuwi yung asawa ko, si Ate Edna, kahit isang pilinet wala kayong binigay. Wala kayong mga bagay na ano. Alam ko mga kamag-anak ko ngayon nanood. I want to stand what is right and just. Yun lang talaga sa akin. Minsan ko lang gagawin to sa buhay ko. Never ako nag-live para sabihin niya mga ganito kasi gusto ko na matapos. Pero dahil ayaw ko na dumating ang point na hindi ako totoong tao, ayaw ko darating ang panahon na naging sinungaling ako, pinagtakpan ko. Diba nung time na message kayo ng bumaba kayo sa level ng mga basher, anong sinasabi ko sa iyo? Huwag ka bumaba ng level ng mga basher. Sinagot mo sila. At saka umabot yan sa ibang tao. Dahil umabot sa ibang tao, ang sinabi mo, kailangan mo ganitong pera para pagtakpan, para may sponsorship sa NCF. Ang sinagot ko, hindi ako mag-ambag ng pera. Kasi inisip ko, ba't ako mag-ambag ng pera para pagtakpan ang kasinungalingan? Pagtakpan ang mga bagay hindi dapat? Bakit natin isipin yung mga luho? Ang daming tao naghihirap. Isipin natin maraming tao mas kailangan. Kaya inisip ko yung 367,000, kung tinulong ko to sa tunay na mahirap, mas natutuwa sila at may natutupad sila at never pa nila ako ibabas. Never pa nila akong siraan na sabihin naghihirap kami o whatever, nangungutang. Never ko ginawa yun. I'm so blessed and thankful na si Lord binigyan ako ng asawa na ever since for more than 23 years married. Never ako pinabayaan. Anong gusto ko mag-travel kahit sa ang bansa, I can go. Anytime, anywhere. Pero hindi ko ginawa yung na parang kasi ako yung tipo ng tao na gusto ko pinaghirapan lahat. You know? Hindi ako yung, kahit asawa ko, hindi po ako humingi na, ubigyan mo ako para mag-travel ko. No. Pinag-iipunan ko talaga yan. Alam ko pupunta ako na Korea next year. Ngayon pala nag-iipon na ako. Ganun akong klaseng tao. Kahit ang pamilya ko, alam yan nila. Kasi pagkausap ko yung pamilya ko, puro business ang naririnig nila sa akin. Iniisip ko yung future. Iniisip ko ano, kasi galing ako sa hirap eh. Galing ako sa hirap, bakit ako magpasosyal? Kung ano nakita sa akin, ganito talaga ako at totoo ako. Ayaw ko takpan ang kasinungalingan. Alam naman kapatid ko, hindi talaga ako nag-tolerate ng ganyan. Kaya ngayon, kung sabihin nyo bilang isang magulang, hindi ko pagtakpan ang mali. Mas gusto ko pipiliin itama ang mali, ang katotohanan. At saka alam naman ng Diyos na pinaghirapan ko to, lahat. Hindi ka guys sa mga sinasabi na budol-budol, mga privilege. I don't care what you say. You don't know me. Kilala kong sarili ko. Ever since mula kaming bata pa ako, alam naman kapatid ko, simula nag-graduate ako ng college sa Pilipinas, color po ako. Hindi pa ako binigyan ng privilege. Color po ako, kaya pinaghirapan ko lahat ng bagay. Dumating ako sa Amerika, naging color po ako, hindi dahil binigyan ako sponsorship na awat sila, no. Dahil sa sipag at tiyaga ko. Kumuha ako ng exam, makapasa ako, palagi ako sa top 10. Kaya nga nag-graduate ako ng magna cum laude. Diba? Kung sino man nagsabi, bobo ako, bugok ako, whatever, sa inyo yon. Hindi ako ganon. Kasi kinikilala ako sa American tao, may panindigan, may karapatan, hindi po ako maging isang child and family advocate kung hindi ko panindigan. Kaya ginawa kong aurat na to kasi gusto ko itama ang mali. Ayaw ko na ng I love you mommy, ayaw ko na pa sweet behind your back. Ikaw ang pinag-usapan. Bakit hindi kayo magtotoo? Sabihin yung katotohanan, lumapit kayo sa akin. Diba? Kailangan yung ganyan. Huwag niyo sabihin na hindi kayo lumapit. Paano ka alam yung baboyan kung wala nagsabi sa akin? Even sabihin, nag-magic na ako, na pinag-isipan ko ganitong tulong. Si Bit Bishop makawitness. Kasi kami ni Bit Bishop, magkaibigan kami. Galing kami sa ibang lab team. Kasi tumulong kami sa ibang lab team. Ang plano namin bigay ng 100,000.
ng birthday mo. Kailang wala kang laptop, kaya I end up nag-buy laptop. At saka inisip ko yung mga ibang keyboard na walang pera, so binagbigyan namin. So, ako kasi hindi ko lang iniisip yung tao na tulungan, iniisip ko lahat ng tao sa paligid ko. At saka kung sino man mga tao, kahit dito sa Amerika, makawitness sila kung sino ako. Marami mga immigrant dumating dito. Minsan naging driver ako, minsan hiniraman ako ng pera, hindi ako binabayaran, it's okay, ganyan ako. Kahit yung mga pamilya ko, pag sinasabi nila, kailangan ng hiram, ang sinasabi ko sa kanila, wag na lang kayo miram, bigyan ko na lang kayo kasi alam ko hindi kayo makabayan. Oo. Kahit sa group international, meron sa inyo humiram sa amin dyan. Hindi ko na sabihin, alam niyo yun. Pero hindi po ako na nanggugulo para maningil sa inyo. Yung isa sinabi ko, wag na, okay na lang yun. Ganun akong klaseng tao. Pero kung bago na kayo naging founders at siraan niyo ako kung anong ginagawa niyong kwento sa akin, walang katotohanan yun. Kasi kahit paano may income ako, 2 atong trabaho ko, nagsa-sideline business po ako, may income yung asawa ko, yung anak ko military, may income din siya, at saka yung isang ko anak may special leave, may income din siya. Sa totoo lang, for our family alone, we're more than enough. Thank God. You know, kasi alam ko pinagdaanan namin yung hirap nung nag-umpisa kami. Kahit sinong immigrant na pumunta ng Amerika, pagdaanan yung hirap. After few years, nagsumikap ako, nag-aral ako, gumawa ako ng kabutihan. Kaya yun ang pinaka-importante na maging mabuti tayong tao. You know, na kahit saan tayo, ano man yung narating natin sa buhay natin, manatili po tayong mapagkumbaba. Ako, nilabas ko lang to dahil marami po nagsabi na wala po akong ambag, ang liit kong ambag, kung ano mga sinasabi nila. Kaya, yun, hello po Ate Merly, alam mo na nandito lang ako sa California. Oo. Kaya, yun talaga, ayaw ko sa mga taong sinungaling. Ayaw ko talaga. Ayaw ko rin sa mga taong sweet talker. Lahat na sabi mo matamis sa harap ko, pagtalikod, akong pinagchismisan nyo, I don't even care. Bakit ko kayo ay worry? Pinalaki ako ng mga magulang ko, nanay at tatay ko, na magsumikap. Lumaki ako, high school ako, college ako, pinili kong tumira sa ibang tao para makapag-aral ako. Ginawa ko yun. Nagsumikat ako para mag-i-scholar ako ng college ako. Ginawa ko yun. Dumating ako sa Amerika, 2 anak ko, nag-aral pa ako. Salamat sa Diyos, kumuha ako ng exam, nakapasa ako ng scholarship ni Barack Obama. Pero imagine, mostly sa mga grade ko, A pa. Kahit hindi madali mag-aral bilang isang mother, may anak kang special need. Kaya nga nakakuha ako ng award left and right. Because of that, ang dami kong tinulungan. Hindi pa ako maging commissioner. Hindi pa ako magkaroon ng mga license dito. You know, hindi ko pinagmayabang na ang license ko is a program director. Dito sa California Commission of Teaching Credentialing. Yung mga iba, teacher credentialing, teacher ang permit nila. Ako hawak ko ay program director. I can manage multiple sites of school. Kasi pinaghirapan ko dahil ni-bless ako ni Lord. Kaya, the more na binabat niya ako, the more I being thankful for God. Kasi hindi nyo alam yung taong binabanggan nyo. Hindi nyo alam yung taong na sinisiraan nyo. Kung sino pang taong sinisiraan nyo, sila pa yung mga taong nagsusumikap. And God is watching. Gusto nyo copy, I can give a copy. You know, kasi hindi ko pwede, hindi po ako pwede magsinungaling. God is watching. Kasi siraan nyo ko, sinisiraan yung nawin manalita ko, sinasabihan nyo ako, wala akong pakialam kung saan man kayo pumupunta. As long it's your money. You know, wala rin akong pakialam kung anong ginawa nyo sa pera nyo. That's sure. Ako binigay ko na yun. It's done. Gusto ko lang i-open up. Kasi naawa ako sa mga ibang founder na umalis. Sinisiraan nyo pa. Mga ibang senior citizen, hindi nyo alam. Nagpuyat sila. Kasi ikaw rin ako doon eh. 5 gadget i-open namin para manood. Para lang sa isang tao. No. Life is not about being idolatry. Ang buhay hindi nakatutok sa isang tao. Ang buhay nakatutok sa ating mga pamilya. Nakatutok lalo ng mga sa OFW. Nagpakahirap kayo sa ibang bansa. Kasi basic example yung pinsan ko. Namatay na. Si Ate Mirasol. Pumunta ng Switzerland for so many years. 30, 40 years. Namatay lang. Wala siya na-invest. Dahil sa puro sa pamimigay, tulong sa mga kaibigan. Mga iba pang kapamilya. So I don't want that happen to my life. If more than enough and is enough. You know, kaya I'm thankful for God na my family, my sister watching right now, Annalyn, I'm sorry na, pati siya ni Black ko, yung brother ko ni Black ko si Bimbi, dahil lang sa ito kasi they try to stop me. Pero hindi ako nag-stop sa pagbigay, sa pagtulong. But right now, I realize na tama sila, pati yung asawa ko, na napiktuhan yung relationship namin kasi tinago ko lahat ng mga binigay kong pera na dapat tinulong ko sa ibang tao o tinulong ko sa sarili ko, sa buhay ng pamilya, kung sino pa kailangan ng tulong dapat noon.
Pero it's okay. Kasi alam ko naman na ang pera nakikita ko. At saka alam ng Diyos, pero naawa ako. Kasi ako lang yon. Just imagine, ilan pang mga taong gumawa ng the same thing. At saka sa mga tao na kayong tumatawag sa akin, di ba? Yung secretary dyan, at saka yung dating founder ng Amerika, kayong tumatawag sa akin, nagkikwento sa akin ng mga negatibo. Tapos pag sabihin ko, binabaliktad nyo ako, wala akong alam tungkol sa mga yon. Ako talaga busy ako pag tumatawag. Kaya nang sinasabi ko sa inyo, I'm busy, I'm working. I'm doing two jobs. Especially na pag daytime, nighttime, marami akong ginagawa. You know, kaya, thank God, all things, I believe things happen for a reason. Kasi dapat ko imulat ang mata sa katotohanan. Dapat ko sabihin yung katotohanan. Dapat gawin ko yung katotohanan. Wala na akong pakialam kung sabihin yung negatibo sa akin. At least hawak ko yung katotohanan sa kamay ko. Hawak ng bangko ko. Hawak ng kung sino man pinadalan ko. Nandito lahat. You know, kung listan nyo tungkol sa mga group na monthly, yun lang yung listan nyo. Hindi nyo alam yung mga pinadala kong pera. Pera kong pinaghirapan yon sa kabila ng health condition ko. Pinaghirapan ko. Kasi ganun ako magmalasakit. Alam ng kapatid ko, pag nagmalasakit ako sa kapwa ko, totoo talaga ako. Kasi being a Filipina, bisang isang Ilongga, kasi idol ko si Mariam Depeño Santiago. Kasi nung nag-election, nag-campaign manager ako sa kanya. Yun ang sinasabi sa akin palagi, pag tama ka, huwag kang matakot. Hindi ako takot. Hindi ako takot mamatay sa anong oras man kasi sinabi ko yung katotohanan. Hindi ako takot kung anong mangyari kasi sinabi ko yung katotohanan. God is watching. Hindi pa ako nagsisinungaling. Yan po yung pera na ginasto ko kung ano man yung pinag-ambagan doon noon. Na kung ano mga pinambili-bili doon. Oo. In everything what I sent to you, even single resibo, wala ka. Wala kang pinakita. At isa pa, marami nag-question sa akin, bakit may resibo? Wala kaming resibo sa vitamin na 5,000 para sa mga magulang mo, sa mga load. You know, I mean, this a lot. Kung alam mo sa totoo lang, yung phone ko napuno to sa mga messages. Napuno sa mga, maraming tao nagme-message sa akin na both negative and positive, hindi ko na binabasa. You know, maraming tao nagmamalasakit sa akin. Pero sabi ko, Lord, gagawin ko to. Kasi kung hindi ko gagawin, sino magagawa ng katotohanan? Kung hindi ako magpakita ngayon, baka sabihin nila na ganito ganyan. So I'm not afraid to anyone. Because God knows I tell the truth. God is watching and alam niya kung anong totoo. Ako yung tao na ever since, marami na ako natulungan na patapos sa pag-aaral. Hindi lang ngayon, ever since, mulang pagkabata ko, alam ng kapatid ko na hindi ako bumibili ng, wala nga akong kahit alahas, kasi hindi ako ganong personality ko eh. Mapiliin kong nakatulong ako sa kapwa ko, I always think about the investment na to change people's life. Kasi bilang isang guro, kaya nang dumating ako sa Amerika, ginawa kong degree maging educator. Diba? Maging teacher. Para turuan yung kabataan ng tama. Para yung mga kabataan maging inspirasyon. Hindi yung turuan yung mga kabataan na mga luho, mga lifestyle, kung ano dyan. Okay lang yun kung pinaghirapan mo. Okay lang yun kung hindi ka umaasa sa ibang tao. Kasi ang tunay na success, pinaghirapan mo. Ginagawa mo ng paraan. Yeah. Kasi gusto ko ilabas ang katotohanan kasi God is truth. God is love. Ang tunay na katotohanan, yan ang lumabas. Kung sino sa inyo naninira sa akin, nagsasabing sinungaling yan, tingnan nyo na lang yung mga resibo ko. Tingnan nyo. Kasi palagi nyo sinasabi na wala akong ambag, yung kung sino man yan, yun ang maraming pera. Hindi ko kailangan maging maraming pera kung nakatulong ako. Importante galing sa butilak ng puso ko. Sinasabi ko lang to kasi pagod na ako sa mga sinasabi nyo sa akin na hindi ako nakatulong. Sinasabi niyong paninira sa akin, pati yung mga kung ano tungkol sa akin. Pag-recruit, hindi pa ako nagre-recruit para mag-fake sa mga tao. Ako, ang taong lumalapit sa akin. You know, kasi malalaman naman natin yung track record eh. Kung sinong totoong tao at sinong hindi sinungaling sa atin. Ako ba, na ako pang tumulong, umabot ng 367,000. Ako pa ba nagbudol-budol na minsan hindi ako humawak ng pera nyo? Ang pera ko ay hinawakan ko. Hindi ko pa binilang yung mga binigay ng ibang tao. Diyan. Lalo na yung binigay ng isa kong kliyente na 40,000. Hindi ko na in-include dyan. Hindi ko pa binilang yung mga pera na binigay ng USA and Canada. Ang sinabi ko lang to, ang pera na pinaghirapan ko. Na sinasabi ng ibang tao na inutang ko daw para magpasosyal, para maging VIP sponsor. Hindi ko po kailangan yun. Kasi marami pa akong witness
na hindi po ako kailanman nagsinungaling. At saka alam naman ng mga tao na sa paligid ko, marami na kami mga tinulungan, marami na kaming ginawang kabutihan for so many years, lalo na sa kabataan, sa Christmas celebration, sa mga Christian nila. Kaya right now, I feel so good. I'm being thankful to God. At witness pa yung rosary ko, kasi ito palagi ko nagla-live ako, na I will stand for what is right and just. Kasi kung si Jesus Christ nga was crucified in the cross, dahil Panginoon siya, ako pa kayang tao, mapipiliin ko mawala yung mga tao sa akin dahil nagsabi ako ng totoo, kasi lahat ng tao pumanig sa akin, nagsasabi ako ng kasinungalingan. Sino bang sinungaling sa ating dalawa? Ako ba yung nagbigay ng almost 367K? O ikaw na wala naman na ambag sa buhay namin, puro paninira lang? Kasi the true leaders, natutunan ko sa buhay, you want to put the people united. Bakit ba lahat ng mga naging founder part ng grupo mo, bakit umaalis? Tanongin mo ang sarili mo. Bakit nagkaaway-away yung mga reactors? Kaya yun ang isipin mo. You know, kahit siraan nyo ako, ano sabihin nyo, God is watching. God is watching. Hindi ko gagawin to at never ko ginawa to first time in my life. First time ko gumawa mag-live para sabihin yung pinamigay ko. Ang dami kong tinulungan ng tao kahit single chan hindi ko nililive. At saka sabihin pa ng ibang tao na, pag nagbigay na ako, sinasabi ko, I never say that. Yung $100 na binigay ko, kasi gusto mo $100, ayaw mo ng 5,000 pesos, sinabi ko ba yon? Ikaw nagsabi doon sa Team Philippines na gusto mo $100 kasi yun ang binigay ko. Ako na-surprise na lang ako nung na-message ako. At ang tinanong ko, paano nyo alam? Diba? Wala pa nga yan sa listahan ko. Kaya, God is watching. Hindi ko ginawa tong live para manira. Ginawa ko tong live para lumabas ang katotohanan. Ang karapatan ko na sa mga taong naninira, lahat na sabihin nyo against me, but God know what is the real me. Kung sino talaga ako, totoo ako. Kasi alam ng Diyos na hindi ako masamang tao, never ako nag-scam ng tao, hindi rin ako gumagamit ng pera ng ibang tao, at never ako tumanggap ng pera ng tao para sponsoran so ganun. Kung meron kaming pinasponsoran na tinutulungan, witness yon yung mga ibang tao. Kahit Tita Lu Concepcion is watching, she's one of my mentor, na siya mismo, alam niya pag may pinadala kaming pera, may mga resibo lahat. Ikaw, saan yung resibo mo? Yung pinadalahan, nung isang araw, ay, hindi ko matala kung anong month yun, tumawag ka kay Bit Bishop, nag-message ka, Tita, pupunta ako ng Tagaytay. Wala po ako pang kape. Kasi wala pa akong sahod sa YouTube channel. Anong ginawa ni Bit Bishop? Pinadalahan ka ng 5,000. Nasalitahan mo ba yan, sekretary? Ang dami. Meron pang isa nag-message sa akin. Pinadalahan ka galing sa Europe, whatever, 7,000. Nasalitahan ba yan? Ang dami nag-message sa akin. Hindi ko na pinapansin. Pero isipin natin, kung marunong kayong humawak ng pera, sa laki ng pera na narating sa iyo, sa pamilya nyo, dapat hindi kayo naghihirap. Bakit palagi kayo may money problem? Ganito, naubusan ng allowance, naubusan ganun. No. Alam mo yung kapatid ko, I'm not sure if she's watching right now, si Ann, yung kapatid ko, yung nag-tour sa inyo. Hindi humingi sa akin ng pera yan, kapatid ko yun. Bakit napalago yung business niya? Nagpupuyat niya, nag-online selling. Diba? Diba nag-online selling ka rin? Marami nagreklamo kasi hindi nyo nabibigay ng on time. Kaya pag-isipan nyo kung sino nagsasabi ng totoo, ako ba or kayo. You know, pata ako, meron akong resibo, meron akong lahat na dokumento na pinadala sa akin. Lahat, nandito. Yan, nandito. Yan, ilang taong pinadalahan ko. At saka maka-witness din yung kung sino nagwa-vlog. Kasi nandiyan rin sa vlog yan eh. Diba? Ilang vlog meron kayon? All the way to part 16, 17. Tingnan nyo kung sinong tao nagpapadala ng pera. Yung ang binablog, hindi yung pera pinadala ko sa isang tao. Iba pa yon. Ang iba pa yung pera pinadala sa vlog. Kaya two people na pinapadala ko, isa sa vlog, isa para sa person na ang purpose pinapadala sa vlog yun para i-vlog ka. Yun ang ano namin ni Tita mo Bet. Kaya mag-isip-isip kayo, ako hindi ko gawin to para manira. Ginawa ko to kasi ayaw ko po na mawala ako sa mundo na to, hindi ko sinabi ang katotohanan. The troll, yung katotohanan lang po ang dapat. At saka ayaw ko po, lumaki po ako na nasa simbahan. Nagturo po kami ng katikismo. At naging guro din ako dito. Being a teacher, I always tell my student to be honest, to be transparent,
may integrity, at may dignity. Yun po ang pinaghawakan ko. Hindi ko importante sa akin na umilinarya ako o may pera ako, wala ako, whatever. Importante po, naging totoo po ako na hindi po ako magsinungaling. At huwag kayo magsinungaling na hindi kayo lumapit ng nangailangan ng pera. Huwag kayo magsinungaling na hindi kayo humingi ng tulong. It's a big lie to God. It's a big lie. Kasi palagi kayo lumalapit pag kailangan nyo ng tulong. Huwag nyo sabihin yun. At huwag kayo magsinungaling na hindi po kayo nagpaparinig. Kasi marami pong tao naging part nito. Hindi lang ako. It's a community. Kaya, nagtiwalag pa ako kasi ayaw ko na po. Ayaw ko ng kasinungalingan. Ayaw ko ng pagtakpan. Pinalaki ako ng magulang ko mag-aral, mabuti, maging mabuting tao. Alam mo, isa lang yung sabi ng nanay namin sa amin. Alam ko yung kapatid ko. Alam mo, simple yung nanay namin. Isa lang yung pinapanalangin niya na kaming lahat na magkapatid, kung mamatay kami, pupunta kami sa langit. Yun ang talaga ang gusto niya. Ibig sabihin, maging mabuti kaming tao. Kaya kami, I'm so thankful pala na nangyari yung hindi kami nagkasundo ng mga kapatid ko kasi they want me to make realize na mali ang ginawa ko and I want to apologize to my sister and to my brother. Kasi yun lang talaga kailangan the truth will prevail. Kasi kung itago ko to, sino pa? Kasi alam ko na yung dating founder nagsalita na. Pero kahit ako nung time na yon, pinagtakpan namin yon. Pero ngayon hindi ko na pwede pagtakpan ang kasinungalingan. Gusto ko yung taong marunong lumingon sa pinanggalingan, yung tao nagsasabi ng katotohanan, ang tao may panindigan, hindi gamitin yung pag-sweet or whatever para lumapit sa iba pang tao. Is enough. It's more than enough. Kaya salamat sa Panginoon and you're welcome to share. Hindi pa ako natakot kasi alam ko na sa tama po ako. Hindi pa ako matakot. First time ko ginawa to. At sana ito na yung huli. Pero hindi po ako kasi ayaw ko. Maraming gustong kukunin akong reactors. Hindi ko pinili yon. Hindi ko kailangan magkaroon. Nung sinabi may utang na loob ako para marami ang views ko. May views ako wala. Kilala kong sarili ko ang importante sa akin, God is watching me. The most important, si Lord mag-view sa akin na tama ang ginawa ko. Hindi yung mga tao. Kasi sometimes people titingnan lang yung one-sided. I want to see the both side of the story. Kung sino nagsasabi ng totoo, kung anong nakarapat dapat. Kaya I'm thankful sa lahat ng mga tao na nung umalis ako, hindi pa ako nag-recruit. Yun ang sinasabi. Ang tao mismo lumapit sa akin. Sila nakakita. Kahit anong yun sila. Alam nila at nakikita nila na I want always to stand what is right and just. You know? Kaya, dahil sinabi ko na to, I felt so free. I felt so thankful na wala akong dapat ikatakot dahil ang Panginoon kasama ko sa araw-araw. And of course, alam ko, hindi madali, you know, na araw-araw narinig ka, kay isarado mo ng, marami nagme-message sa iyo ng mga negatibo. But always I said to God, thank you Lord, kasi hindi nakikita ng mga tao yung nakikita ko na katotohanan. Alam ko darating ang tamang panahon na makikita niyo yun. At sana kayo rin mismo, mapag-isipan nyo rin yun na pahalagaan yung sarili nyo, yung pinaghirapan nyo, yung pamilya nyo, at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Huwag tayo mag-wait ng panahon sa mga bagay na hindi nakatutulong sa atin, sa atin at sa mga paligid natin. Again, guys, thank you so much. And yeah, tama po yung Auntie Lou, do things right and do it with pride. Kaya I'm so blessed na marami po akong natutunan sa buhay na huwag po akong matakot at long alam kong katotohanan at long alam ko naging mabuti po akong tao. Kaya I'm so happy na nawala mo yung father at mother ko. Isa lang palaging sinasabi nila na proud sila sa akin kasi I'm very honest. Yun talaga. Kahit single cent, ibabalik ko talaga yun. Ganun ang pang personality ko. Kaya sa pamilya namin, yun ang palaging sinasabi ng nanay tatay ko. Kasi tatay ko barangay kagawad. Nung makik kami sa publiko, nanay ko nagsiserve sa God. Sa church. Kaya, kung anong tinuro sa akin ng magulang ko, yun ang panindigan ko. It's not the matter of the money. It's a matter of people na pahalagahan mo ang paghihirap nila. Na alam mo, ang OFW, kawawa. Ang dami, nagsakripisyo. Tapos sisiraan nyo pa kung anong sinasabi nyo. God is watching. Again, guys, thank you so much. Na itong panahon na alam ko, ilang araw ko na pinag-isipan, pinagdasal sa Panginoon. At bago kong ginawa ito, nagdasal talaga ako, Lord. Make me the instrument to bring peace and love to the people around me. Help me, Lord, to tell what is right and just. Help me, Lord, to stand what is right. Kasi I believe God is good all the time. I believe Jesus is the way, the truth,
and the life. Kung siyang tunay na katotohanan at sa iyong kabutihan at nagbibigay ng buhay, yun ang dapat kong gawin. Again, guys, thank you so much. I love you all. Sa lahat ng mga basher, iniwanan nyo ako. Hindi kayo naniwala. Salamat sa inyo. At sa lahat na support at nagmahal sa akin, na hindi ko kayo kakilala, nandyan kayo para sa akin. Maraming salamat sa inyo. At sa aking asawa, thank you so much na pag-understand mo, sa pagmamahal mo. Randy, na sa kabila na sa ginawa ko na to, na hindi mo alam, na nilihim ko lahat ng mga binigay ko, na mga pera na pinaghirapan natin. Sorry na kung nagawa ko to. Sa kapatid ko, ibimbitan na lang, I'm sorry kung ng panahon na yun hindi ko kayo pinakinggan. Pinili ko yung sarili kong desisyon, ni-block ko pa kayo, ngayon unblock ko na kayo. Binalik ko yung tinuro ng ating mga magulang, na no matter what happen, we need to stay together, and we love each other. At minsan mga lesson learned, may dumadaan sa buhay natin ng tao na gamitin tayo, o may mga taong dumating sa buhay natin na akala na hindi totoo, pero pagdating ng panahon, sila pala yung taong maninira sa atin, sila pa yung tao na talikuran tayo kung ano pang sasabihin sa akin o sa atin. Thank you so much, and thank you everyone. At isa ding salamat ko rin sa Kalingap community, na hindi man ako active whatever sa inyo, pero pasalamat na kayo naging witness sa lahat ng mga pinadala ko. Kasi ever since may resibo ako, meron ako mga document na pinaward sa inyo, alam nyo na yon. You know, kaya ako, mabuti nilang ginawa ko pala yon. Kasi God is watching, God knows what is the desire of my heart. Ang reason na ginawa ko to, gusto ko maitiwalat ang katotohanan, gusto ko panindigan yung tama, at ayaw ko yung sisiraan yung mga taong naging, you know, lalo na yung community na umalis, yung Europe, Bacol, Panay Island, USA, Canada, and Philippines. Alam ko, hindi ko sila kaya sumali na lumabas. Nagdesisyon sila kasi nakita nila kung anong tama. So, I'm thankful for them. At sa lahat ng mga tao naging part ng life journey ko, thank you so much. At saka, alam ko naman yung mga ibang tao na kakilala sila sa akin na ever since I like to advocate, na hindi ko hayaan na apak-apakan ka ng tao. Hindi ko hayaan apak-apakan, at hindi ko hayaan ang mali magpatuloy. Kailangan ang katotohanan, ang karapatan, yun ang dapat. Kasi walang silbi ang pagiging commissioner ko kung hindi ko idaan sa tama. Kaya, being a mother, gusto ko yung sarili kong anak, nagsusumikap sila. No, sila na proud ako sa kanila. Diyan sila nagsisilbi sa akin, lalo pag time na may sakit ako. Oo, kaya I'm so blessed na especially my husband, my family. Kaya always being thankful, and being thankful also to Tita Lu Concepcion. I love you so much, Tita Lu. Thanks sa lahat ng support mo, pagmamahal mo, pag-sponsor natin sa Woman of Hope, and Angela. And thank you everyone sa mga pamangkin ko, sa mga kamag-anak ko, and thank you for your love and understanding. Again, guys, thank you so much, and see you next time. Again, ako ay si Anarita Reyes, kilala bilang isang Woman of Hope na nagbibigay ng pag-asa, inspirasyon. And yun ang palaging sinasabi ko, na sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. At huwag tayong matakot pag alam natin yung totoo, at alam natin yung dapat natin gawin para sa kabutihan. In the eyes of God, we're doing what is right and just. Thank you. I love you all, and happy Sunday sa Amerika, and happy Monday sa Pilipinas. And sa ibang bansa, maraming salamat at mabuhay. Bye!